Ito ang Wow Trending. Ito mga kababayan, breaking news. Curly Discaya magsasalita na at damay-damay na lahat. Isang matinding babala ang binitawan ng kontraktor na si Curly Discaya matapos niyang iginiit na marami pa umano siyang nalalaman kaugnay ng mga anomalyang flood control projects at iba pang transaksyon sa gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni Discaya na pakiramdam niya ay ginamit lang siya ng mga nasa kapangyarihan at kalaunan ay pinabayaan matapos siyang magsalita tungkol sa umano'y mga irregularidad. Mga politikong manggagamit, ginamit at pinabayaan nila ako. Ipinakulong ako dito sa Senado para mabusalan ang bibig ko. Ngayon, wala na ako sa Senado, marami pa akong papangalanang politiko, damay-damay na lahat. Meron pang 150 plus na mga congressman. Ayon kay Discaya, hindi pa umano niya nailabas ang lahat ng impormasyon na kanyang nalalaman at iginiit niya sa mga unang pangalan na kanyang nabanggit. 17 lamang umano ang nasa kapangyarihan noong panahon na iyon. Ngunit nauwi pa rin siya sa pagkakakulong. Sa 17 na nasa kapangyarihan pa lang na nabanggit namin, binusalan at ikinulong niyo ko ng 9 months. Bakit ko pa ba babanggitin ang mga pangalan ng 150 plus na nasa kapangyarihan? Dagdag pa niya, akala ko nais niyo ng katotohanan, kaya nagbigay muna ako ng kaunting pangalan pero maliit ang mga binanggit ko bilang hindi na kayo mapagkakatiwalaan. Ayaw niyo ng katotohanan? Sa kanyang pahayag, ipinihawatig ni Discaya na nawala na siya ng tiwala at proseso matapos umano niyang maranasan ang mga epekto ng kanyang mga naging revelasyon. Ayon sa kanya, sana sa umpisa pa lang ay sinabi niyo ng ayaw niyo ng katotohanan. Dagdag pa niya, pero mas pinili pa rin namin na tumindig sa katotohanan at wakasan ang panggagamit sa amin ng mga nasa kapangyarihan na mga malalaking buhaya na walang kabusugan. Big fish kami, hindi kami buhaya. Sa isa pang bahagi ng kanyang pahayag, tinanggihan ni Discaya ang mga akusasyon laban sa kanilang kumpanya at iginiit na natupad nila ng maayos ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Dahil wala kaming ghost project at substandard project, tinupad namin ang maayos kung ano ang nakasaad sa kontrata ng 100%. Sa gitna ng flood control investigation, lumabas ang pahayag ni Discaya habang nagpapatuloy ang mga pagdinig sa Senado hinggil sa aligasyon ng katiwalian sa flood control project sa bansa. Matatandaang naging sentro ng mga pagdinig ang mga testimonya ng ilang testigo at kontraktor kaugnay ng umano'y kickbacks, maleta, deliveries at iba pang aligasyon laban sa ilang opisyal at personalidad. Ang revelasyon na ito ni Discaya ay agad namang ikinatuwa ng mga netizen at ayon pa sa kanilang komento, mabuhay po kayo sir at gabayan kayo ng itaas. Itama niyo po ang mali para magkakaalaman na sa bandang huli, ikaw ang magiging susi at hero. Ang katotohanan ang magpapalaya, kaya gawin mo na ang ibig ng konsyensya mo. God bless you. Tama, ibulgar mo lahat, huwag kang papayag na ikaw ang makukulong. Tell everything. Isama mo kung sino ang mastermind. Justice just prevail. Yan, ilalabas ang katotohanan na pilit pinagtatakpan. Filipino people deserves to know the truth. Ng mikropono bilang mga pribado na mga tao na gumagamit sa media platform para pagkakitaan at maging kabuhayan nila. But to use the Senate as a platform sa kanilang pag-alimura, pag-alipusta sa mga tao at ipakita ng buong kahambugan ang kanilang masamang ugali at binabaliwala nila ang mga ethical and professional conduct ng isang senador, ay marapat pa na patalsikin at palayasin sila bilang mga senador. Di po ba? Kaya umuugong ngayon, umiinit ang panawagan na itong magkapatid na Erwin at Rapi Tulfo ay palayasin sa Senado. Mag-resign at dapat nga hindi na ito papayagan pa ng taong bayan na magkaroon ng ganitong uri ng balasubas ng mga senador na ginagamit ang kapangyarihan, ang poder sa politika at ang popularidad para pagtakpan ang pandarambong, pagnanakaw at pangungurakot sa ating bayan. So we perfectly understand, mga kababayan, kung bakit galit ang mga mamamayan. Matapos ang pagmamayabang at paghahambog ni Erwin Tulfo na tumiklop naman siya nang siya ay sinita ng Iglesia ni Cristo at ng marami at milyong-milyong mga mamamayan sa sinasabi niyang kukwelyuhan niya, aaristuhin niya ang mga former Marines. Kung makikita niya sa Senado, aaristuhin niya pati mga kapwa niya senador
na pinagbabantaan niya, lalo na si Senator Alan Peter Cayetano at pati na si Senator Rodante Marcoleta. O kaya nag-call si Senator Robin Padilla, sabi niya, call, gagawin mo yan sa amin at nandyan kami sa Senado. Wala. Tumiklop din po kahapon itong si Erwin Tulfo. Pero ang nagmayabang at nagbidabidahan, ito po ang kanyang kapatid na naman, na si Rafi Boy Expose, pero tsope sa katotohanan ng totoong mga issue. Ang tapang nito ni Rafi Tulfo hanggang mga away mag-asawa lang eh. Doon siya kumikita, no? Ang kanya mga style na ito, kumita na to ng milyon-milyon. At ginamit niya pa ito para maging senador. Tinawag niyang mga kargador, mga sindikato, ang mga former soldiers na naging security personnel ni Ginoong Saldico. Pagpapakita po ito ng kabastusan at kawalang paggalang. Marangal na buhay po at marangal na hanap buhay ang pagiging kargador. Lalo na pag hindi ka magnanakaw at hindi mo pinaglalaruan ang kapangyarihan mo at abusuhin para sa pagpapayaman at pag-abuso mo sa kapwa mo. Na nakikita natin ganyan po ang buhay ngayon nito ng magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. No, even their own brother, si Ben Tulfo ay hindi po sinasang-ayunan at bagkos binabatikos niya ang kabulukan sa politika nito ng dalawang kapatid niya na si Rafi at Erwin Tulfo, mga kababayan. Kaya naman, ang pagtawag niyang kargador at sindikato dito sa mga nagbubunyag at tumitistigo laban sa katiwalian at mga kaabusuhan sa kapangyarihan at mga pangungurakot na nagaganap sa gobyerno ni Marcos at Romualdez, pagpapakita ito kung kanino tumatayo at kanino po nagtatanggol. Itong nagtapang-tapangan na si Rafi Tulfo at ang kapatid niyang si Erwin Tulfo. They are standing by the side of the plunderers, of the corrupt, and those who abuse the people. Lalo na po sa gobyerno ni Marcos Jr. And so, marapat lamang na i-call out sila ng mamamayan at ipanawagan ang kanilang pag-resign sapagkat nasasayang lamang ang sahod nila, nasasayang lamang ang kapangyarihan at ang mandato supposedly na ibigay sa kanila ng mga mamamayan na ginagamit lamang nila sa pagpapayaman sa sarili nila, ginagamit nila sa pang-aabuso as if entitled sila sa pagiging senador at nakalimutan nila na ito po ay pinagkatiwala lamang sa kanila, ipinahiram na kapangyarihan. And so, I support yung panawagan ng mga mamamayan na dapat itong magkapatid na Tulfo mag-resign na rin ito sa Senado. Hindi lamang mag-inhibit sa kanilang sarili doon sa partisipasyon sa mga Senate Blue Ribbon Committee investigation o ano pamang investigative body sa loob ng Senado sapagkat they lost credibility and integrity sa ginagawa nilang pagtatabon-tabon, pagtatakip para sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez na kabarkada nila at amo. No, they are not serving the people at the Senate or in the Senate. They are serving the interests of the plunderers and the corrupt. Kaya niya inaatake at iniinsulto itong mga former soldiers na ito na nakatalaga na dati sila mga security personnel ni Ginoong Saldico. For the bravery and courage ng mga sundalong ito, ng ating mga dating sundalo, ng ating mga kapatid na naglakas loob na magsiwalat laban po sa katiwalian at abuso ng gobyerno ni Marcos, sila pa ang ginagamit ngayon bilang target for attack nitong mga abusadong senador kagaya po ni Rafi Tulfo at nila Erwin Tulfo. Pero nakita naman po natin ang backlash o yung pagbangon ng galit ng taong bayan sa kanila. Maliban po sa pagiging hambog at abusado nila sa poder at mapag-alimura at mapag-alipusta sa mga mamamayan, ay nakita na rin po kung anong kulay nila. The color of Erwin Tulfo and Rafi Tulfo is the color of money. Yun talaga ang kulay nila. Kulay pera. Hindi po para sa serbisyo at kapakanan ng mamamayan ang kanilang pagiging senador. Mga kababayan,
Marami pa po mga ganyan sa kanila like Ping Lacson. No? Itong bumubuo ng 12 Judas na mga senador na tinatawag ngayon mga senador ni Marcos Jr. at ni Lisa Araneta. Sila po ang nag-create ng kaguluhan sa Senado. Sapagkat sinunod nila ang kagustuhan ni Marcos at interes na rin nila. No? Dahil nga sa pera at kapangyarihan na nakipagsabwatan sila dito kay Marcos, kay Lisa Araneta at kina Martin Romualdez. Para maibaon at mawala ang tunay na investigasyon sa pananagutang kriminal ng mga mastermind na ang itinuturo ngayon ng mga ebidensya at mga testimonya, walang iba kung hindi si Marcos Jr. at sila Romualdez, ang pasimuno nitong malawakan at sistematikong korupsyon at mga pandarambong. Itong 12 Judas na mga senador na kinabibilangan po nila Erwin Tulfo at ni Rapi Tulfo ay naging instrumento ng pananabutay sa Senado, kaguluhan sa loob ng Senado, at ang pagyurak at pagwasak sa integridad at kalayaan ng Senado. Dahil sila po ay lantaran at garapalan na nagpapagamit bilang instrumento for political demolition operations ni Marcos Jr., ng asawa niya, at ng isang bulok at kurakot na gobyerno upang mapigilan ang mga matitino at may paninindigan at malinaw na posisyon na labanan ang korupsyon at pandarambong at abuso sa poder at kapangyarihan ng gobyerno sa kasalukuyan na nagpapahamak at nagwawasak ng ating buong bayan. Ang 12 Judas na mga senador na ito, tinatarget nila ang kapwa nila senador para magkaroon ng kaguluhan. And they're using their numbers right now at ng kanilang influence and support na nakukuha mula sa kay Marcos at kila Lisa Araneta at pati na ang pundo na napakalaki at napakalawak dahil nanggaling naman yan sa pinagnakawan sa taong bayan. Nakikinabang po itong 12 Judas na mga senador. At isa sa nangungunang mga tirador nila, maliban kay Ping Lacson at kay Tito Soto, itong Tulfo Brothers. At dapat ma-identify sila sapagkat kailangan po silang markahan ng taong bayan. At sa oras ng paniningil at paghatol at pagpaparusa sa mga nagnakaw at nangurakot sa ating mga mamamayan, dapat bahagi po ito ang Tulfo Brothers sa papanagutin ng mamamayang Pilipino. And right now, we're very happy na nagkakaroon po ng snowball operations of sentiments, umuusad at lalo pang tumitingkad ang damdamin ng mga mamamayang Pilipino na nananawagan na itong Tulfo Brothers at ang mga 12 na mga Judas na mga senador, kung ang pag-uusapan ay pagtatanggol sa katotohanan, demokrasya at kabutihan ng mamamayang Pilipino laban sa mga nangungurakot at abusado sa gobyerno, nangunguna po itong 12 Judas na mga senador ni Marcos. At among them ngayon na umaani ng galit ng taong bayan, ng galit ng mga mamamayan, ay ang magkapatid na Erwin Tulfo at Rafi Tulfo. At napakaganda ng pagkakataon na ito dahil pinili ng mga 12 Judas na senador na manindigan sa side ng mga kurakot at mandarambong, mga abusado sa poder at mga puwersa sa politika na gumagalaw laban sa kapakanan ng mamamayan. At dahil dito sa pangyayari ng pakikipagsabwatan nila kay Marcos Jr., kay Lisa Araneta at kila Martin Romualdez, lumalabas ang totoong kulay nila. At kung kaya mas marami pa ang nabubulgar at nabubunyag ngayon na mga hunyango, Judas at traidor na mga politiko na ginagamit ang mamamayan tuwing eleksyon, ang masa, magbait-baitan, magkunwa-kunwari ang matapang laban sa katiwalian at korupsyon, just like the Tulfo Brothers, itong si Erwin Tulfo at Rafi Tulfo, ay kinapital nila ang ganyang panloloko sa taong bayan. Pero ngayon ay nabubunyag, nabibisto at nailalantad sila. Dahil yan sa kung ano ang karakter nila. Ang pagkatao nila
ay hindi mo na yan mababago. Character is destiny. Kapag pinili mo ang kalukuhan at katarantaduhan, ang pagkagahaman sa pera, ang pagkasakim sa kapangyarihan, ang pagkaabusado kapag may kapangyarihan ka, just like what we are seeing right now sa Tulfo Brothers na ito, talagang yun na ang karakter mo. Pero may hangganan yan, sapagkat itatakwil ka at kukondinahin ka ng sambayan ng Pilipino. Yan ang mangyayari sa Tulfo Brothers na ito. And I think doon na rin patungo pati itong mga 12 Judas na senador ni Ginoong Marcos. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood, pakikinig at pagsuporta kay Ka Eric sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po sa inyo ang inyong pag-promote, pag-like at pag-share ng ating mga videos. Ang palaging habilin ni Ka Eric, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli, at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now. Ito po si Ka Eric.